Isang magandang umaga sa bawat isa at nais kong idalhin ang mainit na pagbati mula sa aming iglesia sa Moonwalk Community Bible Church. Happy 14th anniversary sa inyo at muli nais naming ipaabot na kami po ay patuloy na nananalangin para sa inyong iglesia at natutuwa sa ginagawa ng Panginoon sa inyong kalagitnaan. And we have seen your journey mula pa nung simula. At we are grateful to the God who works all things. Kung bakit mayroong SABC ngayon, hindi po dahil sa kagalingan ng mga pastor o ng mga tumulong dito, ito ay dahil sa kadakilaan ng ating Diyos na siyang kumilos ng makapangyarihan sa puso ng kanyang mga tao. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya at kayo ay nakapag-celebrate ng inyong 14th anniversary at panalangin natin sana ay magpatuloy pa sa hinaharap ang gawain dito. Now, siguro marami dito ang naabutan pa yung Kodak. Yung mga taga-probinsya, ang term kapag ka magpapapicture ay magpa-Kodak tayo. Yung mga medyo bata-bata pa dito, hindi na siguro makarelate sa illustration natin. Pero nung unang panahon po, hindi naman ganun katagalan kasi 2000s lang naman yung Kodak. But anyway, nung unang panahon po, yung Kodak, yan po ang leading brand ng photography. At yung founder po nito had a simple goal pagdating sa kanyang produkto, and that is to make photography simple and accessible to the general public. Kasi yung unang ginawa yung camera, kung maalala nyo, mga dambuhala yun na mga object para kumuha ng picture. Pero ang naging goal ni Eastman sa pag-create niya nitong kanyang company was to make photography accessible and simple para sa mga tao. Now, because of that, naging leading brand ito ng photography at part din yan, actually, nung 1975, Kodak po ang nakagawa ng prototype ng digital camera. Because of that particular goal na gusto nila maging simple at accessible yung yung photography, pero dahil sa takot nila na baka malugi yung film industry. Kasi kung maalala niyo po, hindi na nga makaka-relate yung mga bata dito, yung mga pictures dati, dinedevelop yung mga film. So, para makakuha. And malaki po ang pera na gine-generate ng film industry. And because of yung fear ng Kodak na malulugi yung film industry, hindi sila nag-invest, hindi nila pinursue yung digital camera. Hindi sila nagbigay ng effort para lalo pang palaguin iyon. At ang naging resulta nito, napag-iwanan yung Kodak. Napag-iwanan sila when yung digital photography took off around mga 2000s. And sadly, 2012, kinailangan na mag-file ng bankruptcy ng Kodak. At ang leksyon na matututunan natin dyan, hindi lang yung inability to adapt pagdating dun sa mga challenges and innovations, matututunan din natin dyan yung simpleng leksyon that if they just stuck to their goal. Yung goal kasi nung una, simple lang, di ba? To make photography simple at accessible sa mga tao, kung nag-stick lang sila sa kanilang goal, they would have been the pioneer ng digital photography. Pero because of malungkot, kasi inuna nila yung pera, masasabi natin, nag-fail yung kanilang kumpanya. And para sa atin, mga kapatid, we have been given the Word of God and we have been taught on what ought to be the goal of the church. Ang leksyon para sa atin, hindi natin makalimutan kung ano bang dahilan kung bakit tayo nandirito at maranasan din natin yung tragedy na nakita na rin natin sa ibang mga gawain. At mga kapatid, yan ang nais nating pagbulayan sa umagang ito sa pagtalakay natin sa 1 Timothy chapter 1 na kung saan pinapaalalahanan tayo pagdating sa goal ng biblical instruction, yung pagdating sa pulpit ministry, ano bang layunin nito? So, basahin natin 1 Timothy chapter 1 at basahin na lang natin mula verse 1 hanggang verse 5. Sabi sa 1 Timothy 1,
Verse 1, Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior and of Christ Jesus our hope, to Timothy, my true child in the faith, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. As I urge you, when I was going to Macedonia, remain at Ephesus so that you may charge certain persons not to teach any different doctrine, nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith. Verse 5, the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa panalangin. Hilingin natin ang pagpapala ng Panginoon sa ating pag-aaral. Aming dakilang Diyos na buhay, kayo na mapagpala sa lahat, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong biyaya sa amin sa araw po na ito na maaari po kaming makapagbigay ng aming panambahan sa inyo. At kami po'y nagpapasalamat na binigay ninyo ang inyong salita upang gabayan kami bilang iglesia kung paano kami mamuhay at makapagbigay ng kaluwalhatian po sa inyo. At sana nga po ipagkaloob nyo ang karunungan upang sa gayon ay maunawaan namin ang inyong salita at ito'y magkaroon ng tunay na pakinabang para po sa bawat isa sa amin. At nawa nga po sa gitna nito, tanging pangalan ninyo ang siyang maluwalhati sa aming pong kalagitnaan. At ang lahat ng ito ay aming pong itinataas sa inyo, tanging sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kung nasundan po natin yung ating pagbasa, ito po ay tagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo pagdating sa gawain dun po sa church at Ephesus. At dito nakita natin na binigyan ng instruction ni Paul si Timothy para i-address yung mga false teachers na nandoon sa kanilang iglesia. At yung charge na ibinigay niya is to stop them from teaching yung mga strange na mga doctrines. Ito yung mga teachings na nagdi-deviate dun sa truth na una nang itinuro ni Apostle Paul sa iglesia. Ito yung tinatawag nating mga sound words or sound doctrines. Pero hindi lang napigilan sila na magturo ng mga maling doktrina, kundi to stop them also from paying attention to myths or yung mga fables, ito, mga inimbentong mga kwento at yung endless na genealogies. At sinabi ni Apostle Paul sa atin yung dahilan kung bakit, kasi sabi ni Paul, itong mga bagay na ito, it only gives rise to speculations and fruitless na mga discussions. At itong mga bagay na ito, in other words, hindi ito nagdudulot ng edification sa church. Kaya dapat itong pigilan, dapat itong i-address. In fact, sabi nga ni Paul, if we turn to chapter 6, pagdating dito sa mga false teachers na ito, yung resulta ng kanilang pagtuturo, dinescribe ni Paul itong mga false teachers ito, tsaka yung resulta ng kanilang false teaching. Sabi sa 1 Timothy 6:4, sabi ni Paul, the one who teaches a different doctrine, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy, for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, and evil suspicions. Therefore, sinasabi lang ni Apostle Paul, itong mga maling pagtuturo, ito lamang ay nagdudulot ng kaguluhan sa loob ng iglesia. It causes harm and therefore, the church must deal with it. And si Apostle Paul, binibigyan niya si Timothy bilang pastor ng iglesia na ito para i-deal itong problema na ito. And he goes on to present, in contrast to the effect ng false teaching, present ni Apostle Paul kung ano ba yung goal ng biblical instruction. At sinabi nga ni Paul dito sa verse 5 that the aim of our charge is love that issues from a pure heart and a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So dito, pinakita sa atin yung malinaw na layunin
ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At yan po yung mensahe na nais nating dalhin sa umagang ito. At ang mensahe natin is that the goal of biblical instruction is love that comes from a heart that is changed by God. Ang layunin ng pagtuturo ng salita ng Diyos ay pag-ibig na nagmumula sa puso na binago ng Diyos. So dalawang bagay po ang gusto nating pansinin. Una, tingnan lang natin yung pagpapaliwanag, yung explanation ni Paul kung ano ba yung goal ng biblical instruction, and then yung pag-elaborate nito. Kasi binanggit niya kung ano ba yung source or fountainhead nung pag-ibig na yon na layunin ng biblical instruction. So unahin natin yung pagpapaliwanag ni Apostle Paul pagdating sa goal ng biblical instruction or yung objective ng biblical instruction. Now, unahin natin, ano ba yung instruction na tinutukoy ni Apostle Paul dito or yung charge? Sa konteksto, maaari nating sabihin na yung charge ni Apostle Paul dito ay maaring tumukoy dun sa particular na inuutos niya kay Timothy na pigilan yung mga false teachers pagdating sa kanilang mga gawain. Subalit, mukhang ang tinutukoy ni Paul sa verse 5, he may seem to be using yung salitang ginamit na dito in a broad or general sense to refer to the whole of biblical instruction. Kasi po itong salita na ito na ginamit na nakatranslate sa ESV na charge, it is also the same word na ginamit ni Paul sa 1 Thessalonians. Buksan natin sa 1 Thessalonians chapter 4. Papansin natin sa verse 1 to 2 ng 1 Thessalonians 4. Sabi doon, "Finally then, brothers, we ask and urge you in the Lord Jesus that as you received from us how you ought to walk and to please God, just as you are doing, that you do so more and more." Notice verse 2, "For you know what instructions we gave you through the Lord Jesus." Yung salitang instructions, that is the same word na ginamit ni Paul sa 1 Timothy chapter 1 na translate na charge. And so, yung charge, masasabi natin, it refers to the biblical instructions na ibinibigay ng mga manggagawa ng Panginoon sa bilang bahagi ng Great Commission. Kasi sabi sa Great Commission, di ba, we are to make disciples and then we baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Pero hindi natapos doon. Kasi kailangan din magturo, teaching them to observe all things that Jesus has commanded. So, ito yung pagtuturo ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Now, yung salitang ginamit din po dito na translate na instruction sa 1 Thessalonians at charge naman sa 1 Timothy, military term po iyan na ang ibig sabihin ay command or charge. Ginagamit yan karaniwan pagdating sa isang general na nagbibigay ng kanyang utos sa kanyang mga subordinates na kapag ang general nagsabi, di ba? What the president wants, he gets. Sabi sa, kung ano yung sinabi ng general sa kanyang subordinate, walang option yung subordinate, kundi sumunod. Now, pinapakita sa atin dito, binibigyang diin na ang biblical instruction, mga kapatid, is authoritative. Binibigyan din sa atin na kapag ka ang salita ng Diyos, ito ay itinuro faithfully sa atin na nagde-demand ito ng obedience sa lahat ng mga nakakapakinig nito. At yung authority na ito, hindi po nanggagaling mula po dun sa preacher na nagsasalita. Ang autoridad ng pagtuturo ng salita ng Diyos ay nanggagaling mismo sa ating Panginoong Hesukristo na siyang hari natin at siyang source ng lahat ng biblical teaching. Kaya nga kapag ka nasa ilalim tayo ng pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi po natin ito maaring baliwalain. Hindi po natin maaring i-neglect. Kasi itong pagtuturo ng salita ng Diyos, it must be heard and obeyed. Yan po yung pagbibigay diin dun sa salita na ito'y isang instruction, it's a charge or a command that is coming from
the Lord Jesus Christ. Now ngayon, ano ba yung goal? Ano ba layunin itong instruction? And ano ba yung dapat na maging aim din natin kapag tayo'y sumasailalim sa biblical instruction? And the Apostle Paul says, the goal is love. Pag-ibig, mga kapatid. Negatively speaking, hindi po goal ng biblical instruction na una sa lahat, kilitiin lang ang mga tainga ng mga tagapakinig nito upang marinig nyo lang kung ano ang gusto ninyong marinig. Hindi rin goal ng biblical instruction para sa tagapagturo na siya ay sumikat sa kanyang mga ginagawa. At hindi rin goal ng biblical instruction para i-feed lang yung intellectual, para lang masatisfy intellectually yung mga tagapakinig nito, na maging doctrinaires lang yung mga taong nakakatanggap nito. Now, obviously, alam natin na ang biblical instruction also has its goal. Kasama po doon ay yung paglago ng mga tao pagdating sa kaalaman sa ating Panginoong Hesukristo. Pero, sinasabi rin sa atin ang salita ng Diyos na hindi dapat tayo tumigil sa kaalaman. And in fact, in 1 Corinthians chapter 8, we are given a warning pagdating sa knowledge, that knowledge puffs up. Hindi sapat yung knowledge eh. Kailangan samahan. Kailangan samahan ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, yun ang nag-e-edify. And so we say, hindi lang ang biblical instruction, while yes, it helps us to grow pagdating sa ating kaalaman, it should not stop pagdating sa kaalaman lang natin. Kailangan merong pag-ibig. All faithful biblical instruction should lead to love. And if love is not the result of biblical instruction, then the whole point of the instruction is missed. Na-miss natin kung hindi yun ang naging resulta. Love ought to be the outcome of biblical instruction. At itong katotohanan na ito, no, na ang outcome dapat ng instruction ay pag-ibig, it also emphasizes one truth na medyo sa ating panahon ngayon, allergic. Yung katotohanan na ang pag-ibig, it is always based in doctrine. Ang pundasyon ng tunay na pag-ibig, ay tunay yung ng pag-ibig ay doktrina. Kasi marami sa panahon natin ang nagsasabi, hindi natin kailangan ng pagtuturo ng doktrina. Ang importante ngayon, pag-ibig. Love is all that matters. Yan ang pinaka ng mga tao ngayon. Yun ang importante. Pero there is no such thing as biblical love apart from biblical doctrine. Love is the goal of biblical instruction. When biblical instruction is heeded, ang resulta nun, pag-ibig. Kaya sinasabi natin, importante ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Importante ang doktrina kasi yun ang layunin ng pag-ibig. At ngayon, ano bang pag-ibig ang tinutukoy natin dito? Ang ginamit na salita is yung agape. Yung sinasabi nilang most noblest kind of love na nababasa natin sa salita ng Diyos. Ito yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos ayon sa 1 John chapter 4. At ito yung pag-ibig na bunga ng banal na Espiritu ayon sa Galatians chapter 5. Itong pag-ibig na ito, it is unconditional, it is sacrificial, and it is dynamic. Ibig sabihin, ito'y nakikita at malinaw nating nauunawaan kung ano itong pag-ibig na ito. Dahil ang Diyos mismo, ipinakita ito sa atin sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang bugtong na anak na si Kristo upang maging tagapagligtas natin na mga makasalanan. Hindi ba't sabi sa Romans chapter 5 verse 8 that God demonstrates His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So makikita natin yung pagiging unconditional ng pag-ibig na yun. There was nothing in us that prompted God to love us, that prompted God to save us. And yet, ibinigay niya si Kristo para tayo ay maligtas. And it's sacrificial because Jesus Christ Himself gave His life
so that sinners such as we are would be saved. And it is dynamic kasi kitang-kita natin. Hindi tayo magtatanong, pag-ibig ba talaga ang Diyos? Hindi natin pagdududahan yun. Bakit? Nakita sa krus ng Kalbaryo yun eh. Kitang-kita. Kaya nga, mga minamahal nating kaibigan dito, na wala pa sa Panginoong Yesus, at marahil tinatanong nyo, mahal ba, ang Diyos ba talaga ay pag-ibig? Ang sagot ko, oo. Kasi pinakita niya yan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo sa krus ng Kalbaryo. At kung ikaw, kaibigan, mananampalataya kay Kristo, matatanggap mo ang biyaya ng kaligtasan na ipinapangako ng Diyos. Kaya paanyaya para sa mga minamahal nating kaibigan dito na wala pa kay Kristo, yakapin natin si Kristo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya dahil ang Diyos sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya si Kristo upang maging tagapagligtas ng mga makasalanan. Pero ang nakikita natin, yung pag-ibig na yun, nauunawaan natin bilang mananampalataya dahil nakita natin yung pag-ibig na yun na kay Kristo. At itong pag-ibig na ito, mga kapatid, ito rin po yung pag-ibig na nire-require sa atin ng Diyos. At masasabi nga natin, since the goal of biblical instruction is love, that biblical instruction aims to produce what God requires of us, which is love. At yung love na yun, pag tinanong natin, ano ba love? Well, love for God and love for men. Yan ang sinasabi na, yan ang particular na tinutukoy para sa atin. Biblical instruction, first of all, aims that it would lead us to love God. Sabi 'di ba sa Matthew 22, kung ano ba ang greatest commandment ng tanungin ng ating Panginoong Yesus, anong sabi ni Jesus? That we should love God with all your heart, soul, and mind. So tinuturo sa atin na dapat ibigin natin ang Diyos at paano natin malalaman na iniibig natin ang Diyos? Paano natin nalalaman na lumalago tayo sa pag-ibig natin sa Diyos? Yun lang ba yung meron tayong sweet na feeling, tumatayo yung balahibo natin kapag nasa worship tayo? Ganun ba? Hindi. Ini-inform tayo ng 10 utos ng Diyos kung paano natin nalalaman na may pag-ibig tayo sa Diyos. Yung unang 4 na commandment, tinatanong tayo, ang Diyos ba ng Biblia? Siya lang bang sinasamba mo? Meron bang idolo na nasa iyong puso, nakaribal ng Diyos pagdating sa pagsamba? Ninanais mo ba na ma-honor mo ang Diyos hindi lamang sa iyong mga labi, kundi sa iyong mga pagkilos? At ikaw ba'y may kasiyahan pagdating sa pagdalo sa panambahan? Itong mga bagay na to, konkretong pagpapakita yan ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na ang pagsunod sa kautusan, yan ang fulfillment. Ang pag-ibig, yan ang fulfillment ng kautusan ayon sa Romans chapter 13, verse 10. Now, sinasabi sa atin na kung paano natin papakita ang pag-ibig natin sa Diyos, we have to look at the commandment. Doon mo masasabi. And the goal of biblical instruction, first and foremost, is to lead people to love God above all. Yan ang unang goal ng biblical instruction. Pero hindi lang love God, but we also ought to love men. Sabi, di ba, you shall love your neighbor as yourself. Yan ang nire-require sa atin ng Panginoon. And again, how do we love our neighbors? Babalik tayo sa 10 kautusan na sinasabi sa atin, if we love our neighbor, we will honor yung mga nasa authority, yung mga nasa taong nasa taas natin, hindi natin sila papatayin, hindi natin sila pagnanasaan sa kanilang mga asawa o anuman. Hindi tayo magnanakaw sa kanila, hindi tayo magsisinungaling, hindi tayo maiinggit, hindi natin i-covet yung kanilang mga bagay. At sinasabi sa atin na kung mamahalin natin, na kung sinasabi natin, ini-evaluate natin, lumalago ba ako sa pag-ibig ko sa kapwa ko, maaari natin tingnan yung kautusan ng Diyos. Ngayon, pag sinabi kasi nating love your neighbor,
siguro naiisip natin kagad, minamahal lang natin naturally yung mga kamahal-mahal sa atin. Tama ba? Kung meron tayong gustong pakitaan ng pag-ibig, kung love niya ako, di love ko rin siya. Pag hindi niya ako love, hindi na bale. Pero yung parallel passage ng talata natin sa Luke chapter, yung parallel passage ng Matthew 22 sa Luke 6, tinuturuan tayo, anong sagot ni Jesus nung nagtanong yung lawyer, who is my neighbor? Nagtanong who is my neighbor? Anong sagot ni Jesus? Ang sagot niya, yung Good Samaritan. The parable of the Good Samaritan. At yung parable of Good Samaritan, napakalaking contrast nun kasi ang pinakita ni Jesus doon na ang nagpakita ng pag-ibig ay yung umibig kahit sa kanyang kaaway. And yan ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos na tayo'y umibig sa lahat at kasama doon pati mga kaaway natin. Love your enemies and pray for them and bless them who persecute you. Aray kong hirap nun Pero yan ang nire-require sa atin. Yung biblical instruction, hindi lang pag-ibig sa Diyos, kundi pag-ibig sa kapwa at kasama doon ng mga kaaway natin, dapat yun na maging resulta. Pero more than yung love natin for men in general, as Christians, tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo na ibigin natin ang isa't isa. Yan ang paulit-ulit na maririnig natin na pagtuturo sa salita ng Diyos. Si Jesus mismo sa John chapter 13, sinabi niya that a new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you. Sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 13 and in verse 8 that you owe no one anything except what? Except that you love one another. And Peter also teaches us 1 Peter chapter 1 that because we have been cleansed, yung ating mga souls, you should love one another with a pure heart. So ito yung malinaw na pagtuturo para sa atin, mga kapatid, na bilang mga niligtas ng Diyos na nakatanggap ng kanyang pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo, tayo daw dapat iniibig natin ang isa't isa. At yung biblical instruction, yun ang goal niya. Ang goal niya, hindi lang naibigin natin ang Diyos, hindi lang naibigin natin ang ating kapwa in general, but also ibigin natin ang kapwa natin mananampalataya. And so ang point natin dito sa unang bahagi, yung objective ng biblical instruction is love. It is love for God and men, especially yung mga kapatiran. At bilang hamon para sa atin, mga kapatid, sana maalala natin ito every time we sit under the preaching of God's Word. Sana maalala natin na ito yung layunin kung bakit merong biblical instruction. And this church, praise God, is blessed with faithful biblical instruction week after week na naririnig ng church. Ang tanong para sa atin, ano na bang naging resulta nung biblical teaching na iyon sa inyo? Have you grown in knowledge? Praise God! Salamat sa Panginoon kung tayo'y lumago sa kaalaman pagdating sa mga bagay patungkol sa Diyos. Pero ang tanong natin, have you grown in love? Lumago ba tayo sa pag-ibig natin sa isa't isa? Lumago ba tayo sa pag-ibig natin sa ating kapwa? Lumago ba tayo sa pag-ibig natin sa Diyos? Kasi ang malungkot na nangyayari sa atin, marami ang punong-puno ng theology, maraming alam sa doktrina, ngunit hindi naman makitaan ng pag-ibig. Hindi makitaan ng pag-ibig sa Diyos, hindi makitaan ng pag-ibig sa kapwa niya, tao at kapwa niya mananampalataya. And sana ang tanong natin, with all these learnings, have I become a better worshiper of Yahweh? And have you grown in love para sa kapatiran, especially
Pagdating sa ating pakikitungo sa ating kapatiran, have we grown in patience, in kindness, in humility? Lumago ba tayo sa pagiging mapagpatawad sa isa't isa? At bilang mga mananampalataya na dala natin ang ebanghelyo, lumago din ba tayo ng pag-ibig pagdating sa mga wala pa sa Panginoon? Na we are careful to share the gospel to them and are careful to live yung testimony natin para hindi madungisan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Mga kapatid, if our teaching has led you to become proud, cold, and unloving, we have failed in this pulpit. We have failed. Kung yun lang ang naging resulta, naging maalam lang tayo sa doktrina at wala nang iba. May we repent and seek forgiveness if we have become such na malamig tayo pagdating sa panambahan, malamig tayo sa pakikitungo natin sa ating mga kapatiran sa gitna ng kayamanan ng biblical instruction. May we repent and ask the Lord Jesus Christ to cleanse us sa ating mga pagkakasala, and may we, by the grace of God, continue to look to the Lord Jesus Christ and submit to His will pagdating sa biblical instruction na hingi natin ng biyaya na i-apply kung ano ba yung goal nito para sa atin. Ngayon, pagkatapos sabihin ni Apostle Paul para sa atin kung ano ba yung goal ng biblical instruction, which is love, Paul turns to the source. Binanggit niya kung saan ba nagmumula itong pag-ibig na ito. So punta natin yung pangalawa, yung elaboration, which is yung pagpapakita sa atin kung saan ba nanggagaling itong pag-ibig na ito. And three things Paul mentions, no? A pure heart, a good conscience, and a sincere faith. And so genuine love na aim ng biblical instruction, it springs from a pure heart. So biblical instruction was not designed to secure merely outward expressions of love. Hindi lang yung panlabas. It goes deeper. It targets the heart. Kasi yung genuine love, it can only come from a pure heart. A heart that is changed, a heart that is cleansed by God. In 1 Peter chapter 1, buksan natin. 1 Peter chapter 1, sabi doon, sa verse 22, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart. So pinapakita sa atin dito yung realidad na kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay nilinis ng Diyos at yan ay sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at dahil doon sa ginawa na iyon ng Diyos, anong tagubilin para sa atin? Mahalin daw natin ang isa't isa. Ngayon, bakit ba natin kailangan ng pure heart kung tayo ay tunay na magmamahal sa iba? Kasi alam naman natin ang kalagayan natin bilang mga tao. Sa ating sariling kondisyon, mga depraved sinners tayo eh. Lahat ng bahagi ng pagkatao natin apektado, hindi lang yung kaisipan natin, hindi lang yung kalooban natin, kundi yung puso natin. Nasabi nga sa Jeremiah 17:9, our heart is deceitful above all else, and it is desperately wicked. Ibig sabihin lang nun, incurable, yung term na yon. Ang punto, ang puso kasi natin corrupt. And unless God works the work ng pagbabago at paglilinis ng puso, our affections will be naturally geared towards selfishness and being unloving. And sadly, malungkot kasi even after conversion, sin remains. Hindi po ba? Sin remains sa atin, mga kapatid. Isa sa malungkot na reality ng buhay Kristiyano. And we see David, tinatawag siya isang tao who is after God's own heart, but we see him fall grievously
sa kanyang kasalanan. Pero anong nakita natin sa repentance prayer ni David nung siya ay mahulog sa kasalanan? Ang naging prayer niya sa Psalm 51:10 was, "Create in me a clean heart, O God." David recognizes that it is only God who can cleanse our hearts. Ang Diyos lamang ang siyang kayang mag-purify sa atin mula sa ating karumihan. At alam natin, ito'y nagagawa ng Panginoon dahil kay Hesukristo na siyang namatay para sa akin. And it is sa atin, and it is out of a pure heart that genuine love flows. Pero hindi lang pure heart, sabi rin ni Apostle Paul, it also flows from a good conscience. Now, this is also related to having a pure heart. Buksan natin sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 22, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from" what? "From an evil conscience, and our bodies washed with pure water." And so, sinasabi sa atin dito na ang Diyos din ang siyang naglilinis sa ating mga konsyensya sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, at yun ang nag-e-enable para sa atin na mga mananampalataya na makalapit tayo sa Diyos with confidence and with purity. Kaya nga, pinapakita ulit sa atin yung pangangailangan natin sa gawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, na siyang naglilinis sa atin mula sa ating karumihan, hindi lang karumihan ng ating mga puso, pati ating mga konsyensya. At yung konsyensya natin sa Biblia, it is described, pwede siyang i-describe bilang good at clear sa mga mananampalataya, and seared and defiled para sa mga hindi mananampalataya. And the Apostle Paul taught na yung kondisyon ng konsyensya, it is affected by the truth. It is affected by God's truth. It is affected positively sa pagsunod natin sa truth, and it is rendered ineffective kapag nire-reject natin yung katotohanan. In other words, when people reject the truth of God, their conscience becomes seared or calloused. Ayon yan sa 1 Timothy chapter 4, verse 2. And therefore, yung good conscience po, mga kapatid, produkto din po yan sa paghid natin sa biblical instruction. Yung good conscience, yan yung awareness natin pagdating sa rightness or wrongness ng ating mga ginagawa ayon sa standard ng Diyos, na ito yung sensitibo tayo pagdating sa katotohanan ng Diyos dahil nagaguide tayo ng salita or ng kanyang katotohanan. And sinasabi ni Paul sa atin that yung genuine love, it flows. It flows from a good conscience, a conscience that is guided by the truth of God. And there is no such thing as genuine love apart from God's truth, because love knows that there is a right and wrong. May nagsasabi kasi, di ba, hindi, love is love. Yun ang importante. Walang tama at mali pagdating sa pag-ibig. Hindi po yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 6, "Love does not rejoice in unrighteousness, but it rejoices in the truth." And so we say na yung tunay na pag-ibig, magfo-flow siya sa isang good conscience, kasi yung good conscience, guided yun ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero hindi lang pure heart, good conscience, binanggit din dito, thirdly, it springs from a sincere faith. So yung tunay na pag-ibig, sinasabi natin, hindi rin siya mapoproduce ng isang peke na pananampalataya, yung pananampalataya na pretentious or hypocritical. It is produced by genuine faith. And as we know, the Bible teaches that the genuine faith, it comes from God. Ephesians chapter 2, verse 8, and also sa Philippians 1:29, that it has been granted to us
to believe. Isang regalo ng Panginoon sa atin ang pananampalataya. At alam din natin, ang pananampalataya, it comes from the hearing of the word of Christ. Romans chapter 10, verse 17. And makikita natin sa salita ng Diyos kung binabasa natin, karaniwan makikita natin that faith and love always go together. Faith and love goes together. We read that sa Colossians chapter 1, verse 4. Since we heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints. 1 Thessalonians 1:3, constantly bearing in mind your work of faith and the labor of love and steadfastness of hope in our Lord Jesus Christ. So, sa Biblia, makikita natin yung pananampalataya at saka pag-ibig, lagi po silang magkasama. Hindi sila naipaghihiwalay. In fact, sa Galatians 5:6, sabi doon, in Christ, in Jesus, neither circumcision nor uncircumcision means anything but faith working through love. Faith working through love. So, ibig sabihin, pagdating sa racial status natin, ano man ang kalagayan natin, lahat naman tayo mga Gentiles, no? Pero kung ano man ang kalagayan natin, sinasabi sa atin, irrelevant. Ang importante, yung pananampalataya natin at yung pananampalataya na yon nagbibigay ng ebidensya ng pag-ibig. So ang punto natin, yung tunay na pananampalataya, nakikita yung ebidensya nun sa tunay na pag-ibig. At yung pag-ibig, ito yung nakita natin kanina, yung pag-ibig sa Diyos at saka pag-ibig sa kapwa-tao. And therefore, sinasabi lang natin dito na kung magkakaroon ng tunay na pag-ibig, kailangan meron tunay na pananampalataya. May sinserong pananampalataya. And as we've seen, galing din sa Diyos yung pananampalataya na iyon. And so, real faith, it produces real love. Kaya nga, ang punto natin, dito sa huling bahagi, nakita natin na yung pag-ibig na yon na sinasabi ni Paul dito, na aim ng biblical instruction, nagmumula yan doon sa pure heart, sa good conscience, at saka sincere faith, na ang lahat ng ito produkto ng gawain ng Diyos. Kaya nga ang hamon din para sa atin, kung ang pag-ibig pala dapat magmula sa pure heart, good conscience, at saka sincere faith, di i-cultivate natin. Itong pagkakaroon ng pure heart, yung good conscience, at saka yung sincere faith, sa pamamagitan ng constant exposure natin sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, our hearts, we are cleansed, we are sanctified by the Word. Sabi ni Jesus Christ sa John 17:17, our conscience are trained by the word of Christ at ang ating mga pananampalataya, ito'y napapatibay pagdating sa yung pananampalataya natin napapatibay ng salita ng Diyos. And so sana makita natin na yung ating puso, yung ating mga konsyensya, yung ating pananampalataya, maaring mag-dwindle, mag-falter, kailangan natin si Jesus upang i-revive tayo at i-sustain tayo at hindi po magic iyon. Nangyayari po yan sa pamamagitan ng exposure natin sa kanyang salita. Kaya sana mga kapatid, magkaroon tayo ng desire na i-cultivate itong mga bagay na ito bilang mga tao ng ating Panginoong Hesukristo na nakatingin sa Kanya kasi alam natin sa Kanya din ito nagmumula. And so in conclusion sa ating pag-aaral, nakita natin that the objective of biblical instruction is love, at yung pag-ibig na yon ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao, lalo sa ating kapwa mananampalataya, at yung pag-ibig na yon ay nagmumula sa bukal ng pure heart, good conscience, at saka ng sincere na faith. And so bilang pangwakas na hamon para sa atin, mga kapatid, sana una sa lahat ma-appreciate natin, purihin natin ang Diyos at merong faithful biblical instruction dito sa iglesyang ito.
Purihin natin ang Diyos kasi hindi lahat ng mga churches nag-i-enjoy ng ganitong pagpapala. At gusto ko sabihin sa inyo na sa mercy at grace ng Diyos, lumalangoy kayo sa yaman ng biblical instruction. Pagpapala yan ng Diyos eh. Kaya sana wag din nating kalimutan na ipanalangin ang inyong pastor, ipanalangin nyo yung mga tumatayo dito na tagapangaral ng salita ng Diyos. Pagpapala kasi yan ng Diyos sa kanyang iglesia. Purihin natin siya. Pero sana mga kapatid, kagaya ng sinabi ko, kung ang mga pagtuturo na nare-receive natin mula sa pulpito na ito ay hanggang sa ulo lang natin at hindi natin makikita sa ating pakikitungo sa Diyos, sa pag-ibig natin sa Kanya, at hindi ito makita sa pag-ibig natin sa isa't isa, lalong-lalo sa loob ng iglesia, nag-fail ang pulpit ministry pagka ganon. Kaya nga sinasabi ko na sana tandaan natin palagi, pag nasa ilalim tayo ng biblical instruction, alalahanin natin yung goal nito. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. And ultimately, we can say na ang goal ng biblical instruction is the glory of God because God is glorified when we love Him with all of our being. God is glorified when we love His image bearers. Naluluwalhati ang Diyos dyan eh. Kaya mga kapatid, sana kung merong pagtuturo, sana ito'y tumungo sa pag-ibig natin sa Diyos at sa ating kapwa. At muli, sa mga kaibigan natin dito na wala kay Kristo, sana makita nyo rin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na matatagpuan kay Kristo. Pinatunayan na ng Diyos na siya'y pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak. Sinabi sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Sa mga kaibigan natin dito, mga bisita, mga minamahal nating mga anak, sana tayo ay lumapit kay Kristo. Sampalatayanan natin siya at siya'y tapat sa kanyang salita at siya'y tagapagligtas ng mga makasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat muli sa inyong salita. Hiling namin muli ang inyong biyaya upang ito ay mailapat namin sa aming mga buhay. Salamat muli sa 14 years na ibinigay nyo sa iglesyang ito. Salamat po sa biblical instruction, faithfully taught dito sa pulpitong ito sa mga nakalipas na taon. Ito'y biyaya ninyo sa kanilang iglesia. Sana po, hindi po ito matapos lamang sa kanilang mga isipan, kundi makita ito sa kanilang buhay. Na makita na sa pagpapatuloy ng pagtuturo ng salita ng Diyos, sila'y lumalago sa pag-ibig sa inyo, sa pagsamba sa inyo, at lumalago din sa pag-ibig sa kapwa mananampalataya at sa ibang mga tao. Pagpalain nyo ito, kinikilala namin na ito'y yaman lang sa inyong biyaya na ito'y magagawa namin. Maluwalhati nawa kayo sa aming kalagitnaan, ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.